Sa ano po ako. Okay. Napakaganda po ng ating talakayan kanina, discussion na. Napahanga ako ni Brother Retuya at sa naipaglaban niya yung kanyang part. And sa lahat po ng mga nakipag-participate, sana po ganun tayo kagaling sa kanila na ipaglaban yung ating faith, no? Defender of faith talaga sila. So, before we start, let's call on si Brother, yung hindi ko pa narinig, for a word of prayer. Samuel Israel, andito ka po. Can you lead us in prayer po before tayo mag-start? Brother Israel. Hello, Hotel narinig po ba Israel ako? po. Opo. Brother Samuel Israel. Sige, kung wala po siya, ikaw na lang po. Sir Arnel, Captain, Major. Si Major Andun po Arnel siya, baka Margay. busy lang po. Nasa Opo. under sila ngayon renovation ng school. Sige tayo po Mm. manalangin. Mapagmahal naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa hapong ito, kami po ay muling lumalapit. Nagpapasalamat kami sa mga lessons na aming natutunan, sa mga strategies at mga approaches sa isang friendly debate upang ipagtanggol ang aming pong pananampalataya at may tayo at maitaas ang iyong pangalan. Sa aming pagdako dito sa aming pag-aaral muli sa chaplaincy program sa pagitan ng aming pong ang inyong pong lingkod, Chaplain Leia, pagpalaan niyo po tulungan siya, bigyan ng wisdom, power, para mai-deliver niya, i-discuss ang mga lesson na pwede matutunan ng bawat isa na magagamit namin sa field upang mas mabisa pa kaming magamit ng mga instrumento sa pag-abot sa mga tao na nangangailangan ng tulong, ng presence and support, at sa pagbibigay namin ng ilaw at asin sa mundong ito, maging makabuluhan ang aming ministeryo. Salamat po na marami sa pagdinig sa panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you po. Thank you po, Major Arnel. Siguro po lahat tayo Welcome mga po. kumakain na. It's 12 o'clock and lunchtime na po, no? So, anyway, makinig na lang po tayo sa lecture natin for this afternoon, which is the CCC 400. Yan. Share lang po ako na screen. Share. Yan. Yan. Excuse me. Yan, nakikita niyo na po ba? Yan. Yes po. Yes, ma'am, kita na. Okay. Yan. The CCC 400 po, yung ating certification code. At ito po ay the Basic Counseling in Chaplaincy Ministry. So, connect pa rin po ito dun sa ating Saturdays na topic na certification, chaplaincy certification. At ito po yung CCC 400, Basic Counseling. Bali, connect, ito po ay Bible-based counseling. Yan. So, our topic for today is identity. Do you know who you really are? Yan. Sino po yung nakakakilala sa inyo ng kung sino kayo? Kilalang kilala nyo na po ba talaga yung inyong mga sarili? Or meron po kasi mga pagkatao na iba yung pinakikita sa outside sa mga tao, iba din yung kinikilos niya sa loob ng kanilang tahanan, no? So marami po tayong mga na-encounter na mga ganyan. May kakilala po ako na isang elder na napaka sweet po niya sa kanya mga family pag nasa loob ng pagka nasa ano po, nasa church, masyado siya maasikaso. Pero some other days outside the church, ang kanyang wife laging nagsusumbong sa pastor, umiiyak kasi mabilis po siyang manakit. Yung kanyang kamay ay mabilis manakit. At hindi lang yung wife niya kanya sinasaktan, kundi pati yung kanyang mga anak.
So double identity po siya, no? Iba yung pinakikita niya sa labas, sa simbahan, iba rin yung pakikitungo niya sa kanyang family. Sana po walang ganito sa ating mga members dito. So, do you know who you really are? Di ba po? Sabi po dito sa ating, dito sa topic natin, um, dalawa lang klase ng tao, 'di ba po? Dalawa lang ang klase ng tao. Yung isang tao na nasa lahi ni Adan at nasa lahi ni Kristo. So sino po ba yung lahi ninyo? Nasaang lahi po tayo, 'di ba? Si Adan po ay siya yung sa pamamagitan niya ay ano po, nagkaroon ng kamatayan, 'di ba? Siya po yung the first man. Although sinasabi ng mga tao, lahat tayo ay nasa lahi ni Adan. 'Di ba po? Lahi tayo ni Adan kasi siya yung first man. Pero based sa Bible, 'di ba po? Alam natin lahat na si Adan ay isang symbolism ng isang tao na may kamatayan. At si Kristo naman po yung pinadala dito upang tagapagligtas, Savior. Yan, Savior po. So, sabi sa atin, when Adam, the first man, disobeyed God in the Garden of Eden, sin entered the world. Yan, di ba po? Sin entered the world at yung kanyang kasalanan po ay naipasa na niya hanggang sa ating lahat. So sabi sa 1 Corinthians 12:22, for us in Adam all die. Di ba po? In Christ, all will be made alive. Yan. So nasa ang lahi po tayo, di ba? Hindi po pwedeng dalawa yung lahi mo. So pagka madalas po, pag nagpapakilala tayo sa ating mga tao, ako si Ma'am Delia, ako si Delia, ako ay isang Adventist, yan. Paano po natin pinakikilala yung mga sarili natin, di ba? Yung iba naman pinakikilala, ako si Leia, isang coach, di ba? Ako si Arnel, isang pastor. So, pinakikilala po natin yung ating mga sarili sa pamamagitan sometimes sa work, sometimes naman yung iba naman, ako si Pedro, isa akong alcoholic, di ba? So yung kung paano po tayo na-identify ng mga tao sa labas, yun po yung ating pagpapakilala sa sarili natin. Hindi naman natin pwedeng sabihin na ako si Maria, isa akong banal na tao o isa akong mabait at matulungin na tao, di ba po? Kasi hindi natin ma-describe talaga yung ating sarili kung sino talaga tayo. Kaya mostly, tayong mga tao, ina-identify natin yung sarili natin sa ating occupation at sa kung saan tayo talaga kilalang kilala ng ating mga kaibigan. Maaaring sabihin na ako si Doc Raja, isang founder o isang pastor, di ba po? So, yan po yung pagkaka-identify natin lagi sa sarili natin. Yan. What is your identity? Yan. The identity of a person is based on the distinguishing characteristics of the person. Minsan po, pinakikilala natin yung mga sarili natin kung ano yung meron tayong nunal, di ba? Ako si Leia, may nunal sa ilong, ganyan ako si ganyan, isa akong pilay, o kaya mahaba ang buhok, 'di ba po? Physical minsan yung ating o kaya naman yung yung nakikita sa atin. Your identity involves both inner character and outer conduct, which distinguish you from everyone else. Your visible conduct should consistently reflect your inner character. Yan. So kung ano po sana daw yung ating pinakikita sa labas na visible sa mga tao, dapat yun din yung nare-reflect sa ating inner character. So, madalas po, di ba, kung ano yung laman ng ating kalooban, yun yung nailalabas natin. Hindi natin, narinig niyo po ba yung isang kasabihan na lalabas at lalabas din yung ugali kahit na anong pagtatago, di ba po? May ganun pong mga salita na hindi mo kailanman maitatago kung sino ka.
Kasi darating ang panahon, lalabas din talaga yung kung sino ka talaga. So, kahit na mag-fake po tayo ng mga kilos natin, mag-fake tayo ng mga kung ano-ano pa mga sinasabi natin, lalabas at lalabas. Dahil yung ating pong inner character ay lalabas sa outside character natin. Yung kung ano yung visible sa paningin ng mga tao. Ayan. It says in Proverbs 27:19, this forms your identity. As water reflects a face, so a man's heart reflects the heart. So kung ano yung laman ng ating puso po talaga, yun talaga nagre-reflect sa ating pagkatao. So kung tayo talaga ay tunay na masungit, darating at darating ang time talaga, lalabas yung ating pagkasungit. Kung marites ka, kahit anong control mo, kung hindi mo talaga aayusin yung sarili mo, talagang lalabas pa rin yung iyong pagiging marites. Yan. The visible you, yan. Yung kung ano yung nakikita sa ng mga tao. How you are known by others, your personality, actions, mask, pretenses, outer appearance. In Proverbs 20:11, even a child is known by his actions, by whether his conduct is pure and light. So bata pa po tayo pala, no, nakikita na kung ano talaga yung pagkatao natin, kung ano yung ating magiging tayo paglaki natin dahil sa ating mga kilos, dahil sa mga kilos mula pa ng ating bata tayo. So yung kahit na mag-mask ka, mag-pretend ka, lalabas pa rin yan sa ano mo, sa outer appearance mo, kung ano talaga yung iyong laman ng iyong puso. So the real you, how you are known by God. So Panginoon lang talaga nakakaalam kung sino ka talaga. Kahit pa mag-pretend ka sa harapan ng mga tao, kahit sino pa, kilalang kilala ka ng Panginoon. Hindi pa tayo pinapanganak, kilala na tayo ng Panginoon. Your basic nature, your character, your value system, lahat alam ng Panginoon. All a man's ways seem right to him, but the Lord weighs the heart. Yan. Proverbs 21:2. So timbang na timbang po talaga ng Panginoon. Kilalang kilala tayo, alam na alam tayo ng Panginoon. Yan. So remind ko po na ito pong ating topic ngayong identity. Ito po yung para sa ating mga chaplains, para po ma-transform muna tayo bago po tayo lumabas sa labas, bago po tayo mag-ministry na mag-counseling sa ibang mga tao. So dito po sa atin sa LIMS ay nagkakaroon po muna tayo dito ng transformation. So ano man po yung ating mga pagkukulang sa ating sarili, ano pa pagkakamali, paano po tayo magiging mabuting counselors kung hindi po natin kilala yung sarili natin, hindi natin alam paano natin i-heal o gamutin yung ating sarili. And pwede din po itong lesson natin na magamit sa mga taong ika-counsel ninyo someday. So, claiming your identity in Christ. So sabi dito, in order for us as Christians to walk in victory, we need to identify the lies we believe about ourselves and find the path to recovery, where we discover who we really are in Christ. Consider the following 7 lies we tell ourselves contrasted with 7 truths from God's Word. For lasting change to occur, we must bypass the lies and constantly rely on the truth of Scripture, which steers us onto the road to transformation. Yan po, no? Kailangan talaga tayo na dumaan sa daan ng pagbabago, di ba po? And charts a course toward Christ-like maturity, where it's the Savior and not our sins that characterizes us and our true identities. Yan. Kasi po, minsan pag dinidefine tayo ng mga ibang tao, masakit minsan pagka ang definition nila sa atin ay hindi maganda. Di ba po? At yun ay hindi maganda para sa isang lingkod ng Panginoon na ma-identify tayo sa ganung mga bagay. So kailangan natin muna na makilala tayo ng mga tao sa paligid na tayo ay transformed na ng mga tao, na meron tayong Christ-like maturity. So yung 7 lies po na ating sinasabi sa ating sarili, pwede po natin daw baguhin yan for 7 days. So yung day 1, your new family. Yan. Yung lie mo sa day 1
I can't feel valuable unless I'm loved and accepted by the significant people in my life. At times, do you feel as though you'll never measure up? No matter how hard you try, it's never good enough. You're never good enough to earn the love and acceptance of those around you. When your shortcomings always overshadow your successes, your heart says, I can't do anything right. If this is so, you need to know. Yan. Minsan po ako, nakaka-relate ako dito sa day one na ito yung line na to na minsan iniisip ko hindi ako karapat-dapat, hindi ako worthy, o hindi para sa akin yung mga nangyayari o natatanggap kong mga bagay na pagpapala ng Panginoon or success. So ito po pala ay guide. Ay, sino po yung ating pulis? Calling po sa ating mga pulis. Yan. May nag-video okay. Okay na po, okay na po. Okay. Sa plega. Gusto mag-intermission number, ma'am? Yan. Yan, na-mute pala ako. So yan po, no? Yan po yung mga line natin sa sarili natin. So, ibig sabihin po pala, pag nagsasalita tayo ng mga ganitong bagay, isa pong kasinungalingan nito. Kasinungalingan dahil po, ang sabi ng Panginoon sa atin, sa truth, you have God-given value because you have been placed into a new family where you are unconditionally loved and accepted by God. Kasi minsan sinasabi daw po natin na hindi tayo tanggap ng mga significant people sa buhay natin. Hindi tayo tanggap ng ating mga nagmamahal sa atin, o mga mahal natin, asawa natin, magulang natin, mga kapatid natin, kamag-anak. Yun po, yun daw yung lie. Kasi kahit na ganun man sila, pero sa Panginoon, ay meron tayong God-given value. Yan. You are chosen by God. You are adopted by God. You are a child of God. You are born again. You have been adopted into the family of God. Yan. So, copyin na lang po ninyo yung mga Bible verses po. Hindi na po natin to babasahin isa-isa. So, ito po yung pwede natin sabihin. Pag dumating yung time na yan na meron lumapit na ganyan, at lalo higit sa ating sarili. Yan. Sa akin po talaga tumatama itong number 1 na to. Yung minsan hindi ko feel na valuable ako kung may nagawa na ba ako sa family. Minsan yung ganun po, di ba? Nagkakaroon tayo minsan ng mga agam-agam na hindi ako successful masyado sa mga gusto ng aking mga magulang o family. So naiisip natin yan. And next is day 2. Ayan, day 2 lie. Wait po. Yan, yan. Your new characteristic. Yan, yung bago mong pag-uugali. Yan, pagkatao ba to? O likas. Yan, bago mong likas. Ang lie mo, I'll never feel valuable because this is just the way I am. I cannot change. Yan, nakarinig na po ba kayo ng mga taong ganito na ito na ako ito na ako, hindi na ako magbabago. Hindi na ako kailanman mababago pa, di ba? At times, do you feel there's just no hope? You are hooked by a habit you just can't shake and it's shattering your sense of self-worth. Yan. Isa po yan yung mga sinasabi natin, di ba yung naririnig natin? You have struggled, you have prayed, you've renounced the deplorable practice only to return to it again. Sometimes a wrong attitude of unforgiveness will weigh you down with guilt. Every time you contemplate getting out of the ditch, the gut-wrenching pain won't let you go. You fear you always be the same. And this is so, you need to know. Yan, di ba po? Kasi feeling po talaga ay wala nang pagbabago, hindi na kaya pa makaangat o makalabas doon sa putikan o doon sa mga pain na nararamdaman sa puso. Wala nang hope, di ba po? Madalas ay ganito yung mga makakausap po natin. Ito po yung
minsan sa mga bilanggo po, ito yung laging naririnig, yung wala na sister, ganito na talaga ako, wala nang pagbabago eh. Pinipilit ko naman na mapatawad ako ng Panginoon, maayos ang buhay ko. Pero pag tinawag ako ng mga gangmates, hindi ko talaga mapigilan, mapapainom ako, mapapasugal ako, di ba? Ganun po yung madalas. Kaya napakahirap din po sa prison ministry kasi kailangan ko talagang i-nurture at patuloy na alagaan yung mga nandoon sa loob po kasi wala silang hope. So ito po yung bibigay natin sa kanila. Ito yung truth sa mga lies na sinasabi. You have God-given value because God has changed you on the inside and has given you new characteristics. You're a new creation. You have a new nature. You have a new heart. You have a new spirit. You have a new mind. Yan. So yan po yung katotohanan. So mali lahat yung mga iniisip mo na ikaw ay wala ng pag-asa na magbago pa. Yan. Day 3, your new clothing. Yan, yung may bago kang pangsuot o kasuotan. Ang lie ay, I can't feel I have value unless I live in the right neighborhood, drive the right car, and wear the right clothes. Yan. Ito naman po yung nag-iisip siya na kailangan niyang umangat, kailangan na ano siya, yung meron, magiging okay lang ako, magkaroon lang ako ng halaga kung ako ay nakatira sa subdivision, sa village, nagda-drive na magandang kotse, magaganda yung mga damit ko, di ba? At times do you feel you must keep striving? You have to work more to earn more, to do more, to get more. This must be bigger, that must be better. Anything else would be second rate, second best, second class. So ito po yung tao na gusto niya lagi siyang siya yung angat. Lagi siyang angat. Magiging okay lang siya ang pakiramdam niya pag angat siya, may branded siya mga damit at sapatos, branded yung kanyang bag, ang kanyang relo. Kailangan niya ng mas better siya, 'di ba? Mas bigger, ganyan yung kanyang mga sweldo. So ano po siya, strive siya ng strive. Pero sa totoong pagkatao niya, talagang hindi siya ganun kayaman. Hindi siya ganun na, hindi siya ganun na pinalaki na ganun yung kanyang talagang pagkatao. Pero ini-strive niya na ini-strive. Kailangan ipakita niya sa mga tao na, branded yung sapatos ko, branded yung bag ko, Michael Kors, Gucci, di ba? Yung mga ganyan po, no? Papakita niya talaga yung kanyang mga magaganda mga pananamit at mga kasuotan at kotse, and therefore would punch a sizable hole in your self-image. Slowing down, settling for a little less would somehow sail you starch and pressed identity. If this is so, you need to know. Yan. So the more po na nag-i-strive, gusto magpasikat, gustong iangat yung sarili niya at gusto niyang ipakita na kaya niyang mas malaki ang sweldo, kaya niya na mas magaganda yung mga pormahan niya, fashionista siya, di ba po? Ay lalo siyang nagkakaroon ng bigat sa kanyang kalooban. Kasi yung kanyang buhay, nakafocus na lang sa pag-i-strive para lang makita sa mga tao. Pero sa totoong buhay niya, ay hindi naman talaga siya ganon. So, yung truth doon, you have God-given value because you have a new residence in God's kingdom and the new clothing of Christ. So, kailangan makita ng taong yon, o makita natin mismo na hindi natin kailangan yung ganong mga pananamit, hindi natin kailangan yung ganong mga material na bagay o yung magsikap ka na magsikap hanggang sa ikamatay mo na yung pagsisikap mo dahil lang gusto mo maatim na ikaw ay maging makapagsuot ng mga magagandang damit na yan o mag-drive na magandang kotse. Kailangan maging kontento sa katotohanan na binigay ng Panginoon sa atin na tayo ay clothed with Christ, you are baptized into Christ, you are hidden in Christ, you are sealed with the Spirit of Christ, and you are given the full armor of God. Yan. So yung mga na-encounter din po natin ulit sa bilangguan, bakit ka nagnanakaw, kapatid? Bakit pinatay mo yung kamag-anak mo o yung kapitbahay ninyo at nagnakaw ka? Ang sagot niya ay kasi gusto kong damitan yung mga anak ko na mga magagandang damit. Gusto kong
bigyan sila ng magagandang sapatos. Gusto kong mailipat yung aking asawa o mabigyan ng aking asawa ng mga kompletong gamit sa kusina. Di ba po? So, hindi na makatotohanan. Hindi na makatotohanan yung kanyang ginagawa. So, siya ay nasisilaw na kaya siya ay nagnakaw at yun po ay nakulong pa siya. So, hindi niya nakilala ang Panginoon na siya ay binihisan na ng Panginoon. Yan. And day 5, yan. Ba't ayaw po? Ayaw po mindot. Ay, ito pala. Mali, sorry po. Day 5, your new image. Yun lie. My life has value as long as I can look good to others. Yan. Ito naman po yung si tao na gusto niya, faultless siya sa ibang mga tao. No? At times, do you hope and pray that no one finds this out, even if it happened long ago? If people knew that what you did, any respect would be erased. Do you have pockets of perfectionism because of the pressure? People mustn't find out about your struggles, faults, or shame. What other people think means everything to you. This is so you need to know. So, ito naman po yung si tao na tayo pa rin po ito kasi pang day 5 na po natin to, no? For pang day 5 na natin to. Isipin natin na tayo po ba ay ganitong klase ng tao na gusto natin na yung tayo ay maging look good sa mga ibang mga tao na kailangan ay makita nila na perfect ako, makita nila na mabait ako, matibay ako, matapang ako, faultless, nakikita nila na nag-struggle at maganda yung buhay ko, maganda yung pagkatao, di ba po? Yung ganito naman pong klase daw ay people mustn't find out about your struggles, faults, or shame. So ayaw nilang ipakita sa mga tao na nag-i-struggle sila, na sila naman talaga ay mahirap, na sila naman talaga ay may mga kasalanan din, na sila naman talaga ay may mga mali din. Ayaw nila ipakita yan sa mga tao kasi gusto nga nila sila ay perfect sa tingin ng mga tao. Gusto nila, mag-gain nila yung respect ng mga tao. So nagpapanggap sila kung sino talaga sila. Hindi nila pinakikita yung tunay nila. So ang truth po, you have God-given value even though you have fallen in the past and may stumble in the future. He has given you a new image. So dapat na-realize natin o ng mga tao na ating counselee na meron silang God-given value. Diba po? Na kahit tayo ay bumagsak, nadapa, nahulog, ay itatayo tayo rin ng Panginoon kasi meron tayong magandang future. He has given you a new image. You are totally accepted by Christ, totally blameless before Christ, totally righteous in Christ, complete in Christ, and perfect, meaning mature in the original Greek text, no flawless, because of Christ. Di ba po? Yon. Na ang Panginoon ang siyang nagbibigay sa atin na ating mga new image. So hindi natin kailangan pang magpanggap pa sa ibang mga tao, kundi mangyayari lahat ng mga bagay na yan na gugustuhin natin, magiging maayos tayong lahat kung uunahin muna natin na tanggapin na ang Panginoon ay binibigyan tayo ng bagong image. Yan. Sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa Kanya. Sa day 6, your new freedom. Ang lie mo doon, my life has no value because I have failed and deserve to be punished. Yan. At times, do you feel you don't deserve forgiveness? Mercy is for other people, not for you. You have failed so many times. You are a failure. Punishment, a penalized life, and a painful future all await you. God can bring good out of a lot of things, but not this miserable mess. Furthermore, why would He care? Surely His love has been lost. Diba? So, ito po yung feeling sa day 6. Makikita mo po na napifeel mo na ikaw ay isang failure. At deserve mo na parusahan ka ng Panginoon dahil sa iyong mga nagawa. Punishment, a penalized life, and
painful future all await you. Yung parang ini-expect mo na talagang paparusahan ka ng Panginoon dahil ikaw ay maraming mga nagawang kasalanan sa Kanya at hindi mo deserve yung forgiveness niya. So, ang katotohanan ay you have God-given value based not on your past performance but on Christ who lives in you and who gives you freedom from condemnation. So you are free from accusation, from condemnation, from sin, from God's wrath. So, pag nakikita po natin itong mga lies natin sa sarili natin, sino po yung nasasaktan, di ba? Na-realize natin na ang Panginoon po, sinasaktan natin siya. Na ibig sabihin po, ay wala tayo talagang tiwala sa Panginoon dahil marami tayong mga doubts sa ating sarili, sa ating pagkatao. Na akala natin ay wala na tayong kapatawaran. At we don't deserve forgiveness. And parurusahan tayo, kailangan tayong parusahan ng Panginoon. Parang hopeless na, wala tayong pag-asa na tayo ay nauunawaan ng Panginoon at dahil sa pagmamahal niya sa atin ay kaya ng Panginoon na baguhin tayo. Di ba po, binigay nga niya yung buhay niya para sa atin, di ba po? Kaya nga sabi dito free from accusation, condemnation, from sin, and from God's wrath. Yan. So day 7, your new inheritance. Ang line mo naman sa day 7, ganun pa rin. My life has no value if I do not succeed financially and leave a comfortable inheritance. Yan. Gusto mo naman, ikaw ay punong-puno ng pera sa iyong bangko, sa iyong kabanyaman, upang ikaw ay makapag-iwan ng malaking mana sa iyong family. At times, do you feel that success is measured only in dollars and cents or peso? When the bank account heads south, does your self-image trail behind? You work 7 days a week, providing what is needed, but needing to protect your self-image. You're driven to provide, driven to bear all the burdens alone. If this is so, you need to know the truth. Yan, di ba po? So, work ka ng work. Dahil gusto mo umunlad, gusto mo yumaman, gusto mo talaga kailangan wala na akong halaga pag hindi ako naging financially successful. Walang klaseng tao kung wala akong kwentang tao kasi wala man lang ako may papamana sa aking mga lahi, sa aking pamilya, at wala man lang akong kapera-pera na maiiwan sa kanila. Kaya gusto mo yung magtrabaho, magpakapagod para mapakita mo sa kanila talaga na kaya mo talaga na kahit anong mangyari. So, pag ganito po ang ginagawa mo na work, sa tingin po ba ninyo, meron pa tayong panahon para pa sa Panginoon, di ba? Kasi, lagi na lang nasa isip natin, minsan nakukwento ko rin po ito kay Doc na sobrang busy po ako, ganyan, ang dami ko talagang pinagkakabalahan, ang dami kong work, aside po dito sa ating limbs, nag-aaral pa ako sa isa pang school, and bukas po midterm exam namin, hindi pa ako nakakapag-review. Maswerte nga po kayo rito, yung inyong pong review, ang inyong exam, binibigyan ko kayo ng 3 days. Doon po sa exam namin sa Calaba, mayroon pong time. Once na nabuksan mo na sa computer yung yung link, tuloy-tuloy na po yun na kailangan mo sagutin sa loob lamang ng 2 oras. So 100 items po lahat yon, ganon. So dito sa atin, maluwag tayo, di ba po? So ang nangyayari po sa akin, ganon, minsan hindi na ako nakakatulog na mahimbing sa gabi kasi pag naalala ko na meron pala ako exam, meron pala akong turo, meron pala akong football, meron akong coming na national game sa October. So, gawa po ako ng mga game plans, na mga pagka nag-fail kami sa isang game namin, gagawa na naman na another game plan. Tapos, ang dami ko pong players na kailangan unawain, intindihin, gawa ng mga records, gano'n. So, punong-puno po talaga ako sa loob ng isang araw, ang pinakatulog ko na lang po talaga 2 o'clock na minsan, tas gigising po ako ng mga 5:30. So, kulang na po talaga sa tulog. So,
ito po yung nangyayari na kasalanan pala sa Panginoon talaga itong mga ganito, di ba po? Kasi you work, 7 days a week, 7 as in 7, kasi instead na 6 lang, kasi pati yung holiday ay nasasagasaan na natin, di ba? Nasasagasaan na. Pero buti na lang po talaga may Sabbath day, nakakapagpahinga talaga ng Sabbath day. Di ba po? So providing what is needed. So yung you're driven to provide, driven to bear all the burdens alone. Ikaw lang talaga yung makakapaggawa niyan sa sarili mo kasi ikaw lang naman yung may drive ng ganyan eh. Ikaw lang nag-iisip o gumagawa ng ganyan sa buhay mo. So the truth is, you have God-given value because you've been given a new inheritance that provides the only true and lasting significance and security possible. You have been made an heir of God. Everything needed to be God. You have inherited everything needed to be godly. You have a partner of the divine nature. You have inherited every spiritual blessing. You have inherited eternal life. Yan. So, pag lahat po ito na ating mga problems at ginawa po natin ito from day 1 to day 7, tayo po talaga ay nasa tamang daanan ng sa road of transformation. So, unti-unti po natin nababaguhin yung ating sarili sa loob ng 1 week. And then, pag nagawa po natin to for 1 week and another week, uulitin natin ulit ito hanggang sa tayo po ay mahasa na talaga na kailangan natin gawin itong mga bagay na to upang mabago po tayo sa mali natin mga pinag-iisip sa ating sarili at tayo ay kumikilos, gumagawa ng hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. So, yung new inheritance, dapat natin maisip na tayo ay binigyan na ng Panginoon talaga ng mga inheritance from heaven. Kaya po, kulang lang talaga na tayo ay humingi at manalangin sa Panginoon na gabayan tayo sa lahat nating mga trabaho. Yan, ito po yung sa day 7, hindi naman po masama na tayo ay mag-work at tayo ay buhayin natin yung sarili natin, yung pamilya natin, o i-sustain natin, mag-provide tayo sa kanila ng mga needs natin. Pero dapat maisip din po natin na lahat ng bagay ay nagbubuhat sa Panginoon. At kung wala tayong panahon na humingi sa Panginoon at lumapit sa Kanya, talaga pong tuloy-tuloy na mahihirapan tayo sa ating buhay na asikasuhin yung sarili nating buhay at yung pagsisikap natin. Yan. So kung nasa atin ng Panginoon, ang pagsisikap natin to ay may gabay niya at magiging maluwag po itong lahat para sa atin. So, plan for change can be frightening, but when the plans are from God, we can rest assured that we can expect something marvelous. In Psalms 138:8, the Lord will perfect that which concerns me. Yan. So, nilinisin tayo ng Panginoon, ayusin tayo ng Panginoon upang yung lahat ng mga lies sa ating sarili, yung mga pinakikita natin sa labas, yung mga iniisip natin na kulang sa atin, na hindi tayo valuable, hindi tayo worthy, ay mabago nating lahat ito upang tayo ay maging valuable sa mata ng Panginoon, maging worthy tayo sa Kanya sa lahat ng mga blessings na binibigay niya sa atin, na instead na magpasalamat tayo ay nagkakaroon pa tayo ng mga lies na hindi naman natin natatanggap yung mga blessings na yan ng Panginoon. Kaya tayo ay gawa ng gawa at kilos ng kilos pa rin, di ba po? So yung nakikilala tayo ng mga tao sa image na hindi naman talaga tayo yun. Kasi tayo po ay nagpapanggap na maging ganon, na maisip nila na tayo ay ganon sa gusto natin na maisip nila. Yan, nagets niyo po ba yun? Yon, ganon. So, what is your true identity? If the real you has Christ in you, the visible you reflects Christ through you. Yan. So, kung ang ating tunay na identity daw, kung ang Panginoong Kristo ay nasa atin, sa ating buhay, makikita ng mga tao sa atin, the visible you reflects Christ through you. Yun. Marireflect sa ating pagkatao yung image ng Panginoong Diyos. Yan. So, hindi po natin kaya na magbago sa sarili natin, kundi lahat ng bagay
ay hihingi natin sa Panginoon dahil siya lamang makakapagpabago sa atin upang tayo po ay maging karapat-dapat na mga chaplains. So, ang gusto ko lang pong linawin din sa inyong lahat to remind you all na ang pagiging chaplain po talaga hindi lang to dahil meron po tayong ine-expect something na tayo po ay magkakatsapa, magkaka-uniform o magkakaroon ng t-shirt or what susuotin na naka-type A, may mga shoulder board upang ipakita sa mga tao, di ba po? Bonus na lang po 'yan. Bonus lang po yung ating tsapa, bonus lang po yung title natin, yung ating rank. Bonus na lang po 'yan. Ang pinaka-importante po talaga, maging chaplain tayo dahil nasa puso talaga natin yung gawain na ito. And yung ating pong tsapa ay hindi natin to gagamitin upang magpasikat po tayo. Kundi ito po ay gagamitin natin na maging door lang po ito, maging pinto lang po ito o way na makapasok tayo ng mahusay o kaya naman po ay maging ma-authorize tayo na makapasok sa mga lugar na hindi natin napapasukan. Kasi meron po tayo mga ibang chaplain po na pag nakatanggap na ng tsapa, ipinagpapasikat na po nila pag nahuli sila ng pulis o kung ano pa man po. So ito po ay lies pa rin po itong ganitong bagay. Dahil ginagamit nila yung authority na hindi naman yun ang kalooban ng Panginoon na gamitin po, di ba? So, yan lang po yung aking gustong i-remind sa inyo lahat. At ito po, binigat tayo ng scripture prayer project na pag nakulangan po tayo dun sa mga teksto na nasa taas, ay ito pa po yung pwede natin i-open. At para po sa ating mga counselees, na ma-share natin ang mga Bible text na ito upang ma-enlighten po sila, ma-empower, at matulungan upang magkaroon din sila ng mga pagbabago. And lang po, and happy lunch po sa inyong lahat. And back to Doc. Thank you po sa inyong lahat. Thank you, Miss Leia. Thank you po. Okay, meron po ba kayong Thank you, Ma'am questions, Leia. mga kapatid? Thank you, thank you. Thank you, Ma'am Leng. Kung meron po kayong questions, ay wala na pong time. Pero kung wala na po kayong questions, marami pang time. Daya mo, Doc. Kasi walang question di marami pang time. Okay, so let's have a break for 5 minutes, 3 to 5 minutes, para makainom, relax, makahinga, exercise tayo, opo, tayo apo. Kasi susunod na ang ating isa pa ring subject sa chaplaincy. Ating chaplaincy, ating biblical counseling ay isang chaplaincy subject. Ang sunod naman ay isa pa ring chaplaincy subject na dadalhin na ating professor sa transformational leadership na siya ang ating provincial director sa Isabela Province Southern Command, in the person of Second Lieutenant Carmen Rama. Okay, siya po ay isang government employee and siya po ay graduate ng business course at nakapagtapos din po ng Master in Public Administration. He is currently pursuing a Master of Divinity and at the same time Master of Phytoscience leading to Doctor of Phytomedicine. 3 minutes, then we are going to start for our class on transformational leadership.